Panata 7101. Ang eksena ay tila nagyelo sa oras. Si Emperor Kadir at ang lahat ng mga banal na nilalang ay tila naghihintay sa tugon ni Quentin. Naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin, Mr. Quentin. Gayunpaman, dahil pinili nating magtiwala kay Emperor Kadir, dapat natin siyang suportahan ng walang kondisyon. Binasag ni Quintus ang katahimikan. Nakipag-away kami sa demonyong iyon ng hindi mabilang na beses sa Binurlith Formation. Sinaktan namin siya ng husto kahit hindi namin siya pinatay. Malinaw kung naaalala na sinaktan mo ang Diablo, na naging sanhi ng isang kumikinang na tanda na mahulog mula sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ang token na iyon ay ang Marauder token na kumokontrol sa Marauder Army of 100,000 warriors, tama ba? Nang marinig ito, ang mga mag-aaral ni Emperor Kadir ay nagkontrata, at ang iba pang mga banal na nilalang ay nagkagulo. Tanging si Thea lamang ang nagpakita ng malinaw na senyales ng pagpatay na layunin sa kanyang mukha, sa bingit ng isang pagsabog. Hindi niya maisip ang pinagdaanan ng asawa. Ang sabay-sabay na pag-atake ng dalawang nakatagong emperador, na may kapangyarihan na higit kay Emperor Kadir, ay mag-iwan sa kanya ng matinding pinsala kahit na siya ay nakaligtas. Biglang pumagitna si Thea nang tumingin si Emperor Kadir kay Quentin at magsasalita na sana. Dumaan siya sa Marauder warrior na ipinakita ni Lysia. Sinamantala ang pagkakataon, sinaktan siya ni Lysia ng isang transparent na liwanag. Nanginginig siya at saka tumitig kay Lysia. Huwag mo akong titigan, Ms. Thea, ang boses ni Lysia. Ayokong ma-expose ngayon. Nang matanggap ang mensahe, mabilis na inilipat ni Thea ang kanyang tingin at nagmamadaling pumunta kina Quintus at Quentin. Kayong mga matandang aso, ano ang ginawa ninyo sa aking asawa? Natigilan sa biglang pagsabog ni Thea, parehong natigilan sina Quentin at Quintus. Gayunpaman, humakbang pasulong si Emperor Kadir na may kakaibang ngiti. Young lady, please calm down. Ang iyong asawa ang nangunguna sa mga greater realms, na may walang katulad na katatagan. Magiging maayos din siya. Dahil sa pagkapuot, tumalikod si Thea at sinabing, Emperor Kadir, kung may mangyari man sa aking asawa, ako, bilang gobernador ng Yin, ay time na nanunumpa na maghihiganti ng buong lakas, kahit na nangangahulugan ito ng pag-aalay ng sarili kong buhay. Sige, sabi ni Emperor Kadir na may walang magawang ngiti. May kasunduan ako sa iyong asawa na gabayan siya palayo sa demonic path. Pamilya kami sa kasal. Bakit ko hilingin na saktan siya? Napabuntong hininga, idinagdag niya, kinatawan mo ang Wormscale Sword sa Wuya Integration Gathering. Hindi mo dapat ipahiya ang Divine Mary sa harap ng napakaraming bayani. Pinaikit ni Thea ang mga mata. Tinuya niya ang pagkukunwari ni Emperor Kadir. Sa pagkakataong iyon ay biglang pumasok sa isip ni James ang boses ni Lysia. Master, maaari ka nang makipag-usap ng direkta kay Ms. Thea ngayon. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si James at agad na ipinadala ang kanyang boses kay Thea. Darling, humanap ka ng dahilan para umatras. Kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na mahalaga. Sa oval screen, kitang-kita ang pagkabigla ni Thea nang matanggap niya ang mensahe, gayunpaman, nanatili siyang composed. Bigla niyang inangat ang ulo niya at pinandilatan ng mata si Emperor Kadir. Kailangan ko ng explanation, especially regarding my husband. Kung hindi, ang Wormscale Source ay agad na aalis sa Wuya Integration Gathering. Ang kanyang mga salita ay may malakas na ugong, na nakakabighani sa mga nakikinig. Tumawa ng malakas si Quintus at tumingin kay Quentin. Sinabi ko na sa iyo, Mr. Quentin. Sa sandaling ibigay ni Emperor Kadir ang kanyang salita, hindi na niya ito babalikan. Bilasan mo at ilabas mo. Habang pinapanood ang tuloy-tuloy na pagganap ni Quintus at ang matuwid na harapan ni Emperor Kadir, huminga ng malalim si Quentin bago dahan-daang inilabas ang pangalawang Marauder token na ibinigay sa kanya ni James. Ang mga mata ni Emperor Kadir ay nagninggas sa pananabik nang matignan niya ang Marauder token. Mr. Quentin, talagang nakuha mo na ang token. Ito ay kamangha-manghang balita. Wala kang ideya.
Si Hankan ay isang walang kwentang tanga, kaya, tama na. Naiinip na saad ni Quentin. Dahil gusto mo, kunin mo. Tandaan mo lang na tuparin mo ang iyong mga pangako. Sa isang pitik ng kanyang pulso, lumutang ang Marauder token patungo kay Emperor Kadir. Hinawakan nito na tila ito ay isang hindi mabibaylang kayamanan, lumingon siya at iwinagayway ang token. Binalot ng purple golden na liwanag ang Marauder army ng 100,000 warriors, dahilan upang sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga sandata, at lumalakas ang kanilang hangarin sa pagpatay. Kabilang sa mga ito ay ang Marauder warriors na ipinakita ni Lysia, Yanni, at Morgoth. Humagalpak ng tawa si James habang pinapanood ang eksena. Pagtayo sa tabi niya, nagpout si Harper. Ang matandang bastard na si Quintus na iyon ay talagang makakapag-ikot ng kwento. Kung hindi niya ituloy ang Taoism, sayang ang talento. Iyan ang tanda ng isang matalinong tao, tumawa si James. Ang kusang kasinungalingan na tulad niyan ay nababagay sa personalidad ni Quentin, tinutulungan siyang iligtas ang mukha, at nagtatag ng katapatan sa harap ni Emperor Kadir. Natupad din nito ang kailangan kong gawin. Patayin ang dalawang ibon gamit ang isang bato. Hindi niya sinasakta ng sinuman at nag-iiwan ng magandang impresyon sa lahat ng tatlong panig. Hindi siya simpleng tao. Panatilihing kasama ang mabubuting lalaki at dapat ka sa bilang, panunokso ni Harper. Hindi mo ba naisip na si Quintus ay mas tuso at malikot kaysa kay Quentin? Normal lang, nakangiting sagot ni James. Sa mundong ito ng panlilinlang at lakas, ang kaligtasan ay mahirap para sa lahat. Kailangan nating payagan ang mga taong tulad ni Quintus na umiral. Maaaring hindi siya tapat at mapagkakatiwalaan, ngunit kung hahawakan mo ng maayos ang mga taong iyon, maaari silang maging napaka-epektibo. Ngumisi si Harper at ibinalik ang tingin sa screen. Sa loob ng eksena, nagsimulang maglabas ng mga utos si Emperor Kadir sa 10,000 Marauder warriors na kanyang na-reclaim. Ang unang Marauder Legion ay pangungunahan ni Haring Mist-Oren at ilalagay sa hilagang gate ng templo. Ang pangalawang Marauder Legion ay pangungunahan ni Haring Yaros at babantayan ang South Gate. Ang ikatlong Marauder Legion ay pangungunahan ni Haring Zagan at babantayan ang Kanlurang Gate. Ang ika-4 na Marauder Legion ay pangungunahan ni Haring Xavianus at magbabantay sa silangan na tarangkahan. Ang natitirang pangunahing puwersa ay pangungunahan ng Dorvus Holiness, na responsable para sa seguridad ng pagtitipon. Tandaan, payagan lang ang pagpasok. Walang sinuman ang pinapayagang umalis. Patayin ang sinumang banal na nilalang na ng ahas na lumabag ng walang awa. Patayin ang mga banal na nilalang. Nagulat si Harper. Talaga bang papatayin niya ang sarili niyang mga tao? Habang nakatalikod si James, napabuntong hininga si Harper, "Scoundrel, nakakalimutan mo na ako kapag may asawa ka na." Si Emperor Kadir ay nakatayo sa ibabaw ng isang mataas na pulang pader sa malawak na Glindor Palace, na matatagpuan sa hilaga ng Kadir Temple. Sinuri niya ang pinagsama-samang mga banal na nilalang mula sa Zymergy, na nakaposisyon sa magkabilang panig. Tanging ang pinakamakapangyarihang mga bayani at pinuno ng Zymergy ang maaaring makapasok sa Glindor Palace. Kahit na ang pinakamababang ranggo sa kanila ay mga pinuno ng mga templo sa itaas ng ika-40 langit. Ito ay isang pagtitipon ng mga piling tao. Sa kanila, ang pinakakilalang mga figure ay ang Fourfold Emperors, ang mga Diyos ng Four Seasons, Spring, Summer, Autumn, at Winter. Bukod pa rito, naroon ang 5 Jadron Holiness, ang 36 na Sea Emperors, ang 8 Kalidor Sovereigns, at ang 72 Golden Gods, na namumuno sa 8 milyong Soma Declan rank na sundalo. Ang bawat banal na nilalang ay nagpakita ng kanilang mga ginintuang katawan, napakalaki sa laki, na nakaupo sa mga zafas, nagniningning ng kulay ube at gintong liwanag, na nagpapalabas ng isang banal at marilag na aura. Kasama ang mga templo sa itaas ng ika-40 langit, ang pagtitipon ay binubuo ng higit sa 70% ng mga nangungunang puwersa ng Zymergy. Ang isang upuan ay nanatiling walang laman sa kaliwa ni Emperor Kadir, habang sa kanyang kanan ay nakaupo si Thea, pinarangalan tulad ng isang marangal na panauhin, kasama ang karapat-dapat na sina Quentin at Quintus.
Malinaw na ipinahiwatig ng kaayusan na ito ang hierarchy at pagkakasunod-sunod ng kanilang mga katayuan. Mangyaring maupo, wika ni Emperor Kadir. Sa isang haplos, ang mga banal na nilalang ay umupo sa kanilang mga zafas, ang silid ay bumagsak sa isang tahimik na katahimikan habang hinihintay nila ang kanyang mga salita. Sa pag-scan sa kapulungan, si Emperor Kadir ay nagbigay ng isang mahinang ngiti. Mula nang mag-retreat ng Wait Arapath, ang Greater Realms ay walang pinuno at nagkakagulo. Hindi mabilang ang lumabag sa Taoismo, naghimagsik laban dito, at lumabag sa mga batas nito. Ang demonic path at ang mga kampa nito ay patuloy na naghahangad na ibagsak ang kasalukuyang kaayusan at ang mga batas na itinatag ng Wait Arapath, huminga siya ng malalim. Sa mga panahong ito ng kaguluhan, maswerte kayong lahat ay natupad ang inyong mga tungkulin at nagkakaisa sa layunin, na nagpapahintulot sa Greater Realms na magtiis hanggang ngayon. Gumawa siya ng ilang hakbang habang nasa likod ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay nagpatuloy sa isang mabigat na buntong hininga, gayunpaman, dapat kong ibahagi ang hindi magandang balita. Ang ating Greater Realms ay nahaharap sa isa pang malaking hamon at tunggalian, na maaaring makaapekto sa inyong lahat. Dahil dito, bumulong-bulong ang mga nagtitipon na mga banal na nilalang, marami ang nagpahayag ng kanilang mga katanungan, habang ang ilan ay nagbubulungan sa kanilang mga sarili, na nagpapalitan ng mga nalilitong tingin. Samantala, engrossed si Thea sa pakikipag-usap kay James. Ipinaliwanag ni James ang kanyang plano ng detalyado kay Thea, na nagpasya kung paano dapat tumugon si Thea, bilang kinatawan ng worm-scale source. Pagkatapos, nakinig sila sa mahaba, mapanuksong pananalita ni Emperor Kadir, na naglalayong mag-udyok ng digmaan upang sakupin ang kontrol sa 49 na langit. Sa kanyang mataas na manipulatibong pananalita, ipinakita ni Emperor Kadir ang kanyang mahusay na pagsasalita at makasariling kilos. Ikinwento niya ang kanyang mga pakikibaka upang mapanatili ang kaayusan na iniwan ng Wait Arapath, ang kanyang mga pagsisikap na alisin ang mga rebelde, at ang kanyang halos perpektong pagpapatupad ng mga batas sa path, lahat habang banayad na pinupuri ang kanyang sarili ng hindi tahasang kumukuha ng kredito. Sa gitna ng mga hinaing ni Emperor Kadir at ang kanyang deklarasyon ng pagbibitiw, agad na humakbang pasulong ang kanyang mga nakahandang taga-suporta. Ang unang nagsalita ay ang kanyang pinakamalapit na katiwala, si Dorvus Holiness. Emperor, naubos mo na ang iyong sarili para sa kapayapaan ng Greater Realms. Ngunit ang ilang mga huwad na divine being ay may mataas na posisyon ng hindi ginagampanan ang kanilang mga tungkulin. Sila ay nagpapakasawa sa walang ginagawang paglilinang, na hindi nag-aalok ng mga benepisyo sa mga kaharian. Hindi lamang sila nabigo sa pag-aambag, ngunit sila rin ay kumikilos ng mataas at makapangyarihan, bossing US sa paligid at naghahanap ng mali. Ito ay hindi matatagalan. Lalong nabalisa, si Dorvus ay yumuko ng malalim kay Emperador Kadir. Emperor, patawarin mo ang aking katapangan, ngunit magagawa ng Greater Realms nang wala itong mga walang ginagawa na banal na nilalang, ngunit hindi namin magagawa kung wala ka. Kasunod ng kanyang mga salita, isang malaking grupo ng mga taga-suporta ni Emperor Kadir, na naihanda ng maaga, ay tumayo. Sila ay marubdob na tumawag para sa labanan, ang ilan ay sumisigaw pa ng laban hanggang sa kamatayan. Mabilis na kumalat ang kanilang sigasig sa buong palasyo ng Glindor, na humantong sa karamihan ng mga banal na nilalang na naruroon upang sumali sa mga sigaw ng labanan. Gayunpaman, ang ilan ay mukhang nalilito, na nagtitinginan sa isa't isa na may pagkalito. Nagtataka sila kung bakit ang Wuya Integration Gathering ay naging isang plataporma para sa mga tawag na lumahok sa isang huling labanan. Sa loob ng Gate of Mystery, pinanood ni James ang matinding eksena sa oval screen at biglang tumawa. Si Emperor Kadir ay talagang may karunungan ni Emperor Jabari, ang pasya ni Mr. Franciscus, at ambisyoso at tuso. Nilinggan niya ang walang ekspresyong si Harper. Harper, naisip mo na ba? Inilibot ni Harper ang kanyang mga mata at sumagot, ito ay walang iba kundi ang pagsulong sa pamamagitan ng pag-atres, pag-uudyok ng puot upang sakupin ang kontrol sa 49 na langit. Basically, oo. Gayunpaman, ang diskarte ay mahalaga, sabi ni James. Napansin mo ba ang mga banal na nilalang sa eksena na hindi sumisigaw para sa labanan? Tumango si Harper.
Napangiti si James. Sa una, naniniwala ako na manipulahin niya ang pagkakatulad ng pagiging kapwa nilalang upang mag-udyok ng puot laban sa mga nilalang na Alcide at mag-udyok ng isang labanan para sa kontrol ng 49 na langit. Gayunpaman, minamaliit ko siya. Umiling si James. Ang matandang fox na ito ay may mas malaking ambisyon. Hinahangad niyang pag-isahin ang parehong mga kinatawan ng mga nabubuhay na nilalang, sina Quintus at Quentin, kasama ang mga nilalang na Alcide. Sa pamamagitan ng pagsunod sa diskarteng ito, sinisiguro niya ang kontrol sa 70% ng mga puwersa ng Zymergy, sa gayon ay nakakakuha ng isang makabuluhang kalamangan sa paksayo ni Lord Goyo at makabuluhang pinahusay ang kanyang mga prospect ng tagumpay. Matapos marinig ito, pinaikit ni Harper ang kanyang mga mata. Kaya, mula sa simula, hindi niya kailanman nilayon na mabawi ang kontrol ng Greater Realms para sa mga buhay na nilalang ngunit para sa kanyang sariling dakilang ambisyon at pagnanais para sa kapangyarihan. Sumirit si Harper. Kawili-wili si Quentin. Iba talaga siya kay Quintus, maluwag na sabi ni James. Ang taong ito ay kapaki-pakinabang. Ipapatulong ko sa asawa ko. Habang nagsasalita siya, nagpadala ng mensahe si James kay Thea. Kaagad pagkatapos, lumapit si Thea sa tenga ni Quentin at bumulong ng ilang salita. Si Quentin, na galit, ay biglang nagbago ng kanyang saloobin at nagsimulang sumigaw at tumawag ng aksyon. Ano ang sinabi ng asawa mo sa kanya? Tanong ni Harper, na kanina pa nakatingin sa sitwasyon. Si James ay nagbigay ng isang misteryosong ngiti at umiiwas na sumagot. Sa susunod, makikita natin si Emperor Kadir na nagpapakita ng pag-iyak at matuwid na galit. Isasakripisyo niya ang kanyang sarili para sa kapayapaan ng Greater Realms at bibat-iwan ang kanyang posisyon bilang Path Emperor. Natigilan si Harper. Magsasalita pa sana siya, dahan-daang itinaas ni Emperor Kadir ang kanyang kamay sa gitna ng time na sigaw. Gaya ng hinula ni James, si Emperor Kadir ay nagsimulang umiyak ng mapait, na nagpamalas ng kanyang paghihirap. Hinikayat niya ang mga Diyos, bilang isang tagasunod ng Wait Ara Path, na para sa kapayapaan ng Greater Realms at kaligtasan ng lahat ng nabubuhay na nilalang, handa siyang isakripisyo ang kanyang sarili at hayaan ang iba na pumalit sa kanya. Ang pag-urong na ito upang sumulong ay nagpaalab sa mga naninindigan ng damdamin ng mga banal na nilalang, na lalong nagpasidhi sa kanilang galit. Lalo na ang kanyang mga tapat na Diyos, na nagsimulang magkasala sa lahat sa Glindor Palace. Sino mang hindi hayagang sumuporta kay Emperor Kadir ay sinalakay sa salita o pisikal na sinaktan. For a time, nagkagulo ang buong palasyo. Napuno ito ng mga argumento, sumpa, at maging mga away, na may mga banal na nilalang na nagpapatayan. Ito ay isang medyo walang dugong panloob na paglilinis. Ang matataas na powerhouse na inayos ni Emperor Kadir ay pinatay lamang ang mga sumasalungat o hindi sumusuporta sa kanya. Iniwasan niya ang massacre. Gayunpaman, ang kanilang layunin ay nakamit. Ang nakaligtas na mga banal na nilalang ay napigilan at pinilit na ipahayag ang kanilang katapatan, na sumapi sa pangkat ni Emperor Kadir. Si Quintus, na nagsisilbing strategist, ay naglabas ng isang serye ng mga plano upang maglunsad ng pag-atake sa paksayon ni Lord Goyo. Ang plano ng pag-atake ay malawak, na kinasasangkutan ng kabuuan ng 49 na langit. Gayunpaman, ang tunay na layunin ay ang kunin lamang ang Path Designation Bead sa loob ng Wuya Palace. Tulad ng para sa mga banal na nilalang na panlabas na sumunod ngunit sa loob ay lumaban, si Quintus ay matalinong isinama sila sa mga pangunahing puwersa ni Emperor Kadir. Ang kanilang huling kapalaran ay maging kumpi ng kanyan. Ang Wuya Integration Gathering ay hindi pa nagagawa, na may kaunting suspense. Nagtapos ito nang lumuhad ang lahat sa pagsamba kay Emperor Kadir. Hindi tinukoy ng kapulungan kung kailan magaganap ang pag-atake o mapagpasyang labanan. Gayunpaman, naniniwala si James na ilulunsad lamang ni Emperor Kadir ang pag-atake pagkatapos ng lihim na pagsasama-sama ng lahat ng kanyang puwersa. Matapos bigyan ng ilang tagubilin si Thea, isinara ni James ang oval screen sa harap niya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo at huminga ng malalim. Iyon ba? Nagdududang tanong ni Harper. Hindi pa ba sapat iyon? Nakangiting sagot ni James. Huwag kang mag-alala, darating pa ang pinakamagandang bahagi. Ang pangalawang aksyon ay malapit nang mangyari dito.
Kasabay nito, si James ay nagbagong anyo sa isang sinag ng swordlight at bumaril patungo sa Pinipinong Emperor Yevgen at sa kanyang primordial spirit. Dito, nag-isip sandali si Harper, saka tumango. Mukhang malapit na ang appointment ni Emperor Kadir at ng batang magkasintahan. Malapit nang dumating ang matandang pagong. Nag-transform din siya sa isang sinag ng liwanag at bumaril sa puyo ng tubig. Inimbitahan ni Emperor Kadir, kasama sina Quentin at Quintus, si Thea sa Draythorn Palace ng Kadir Temple. Tungkol sa hindi maliwanag na paninindigan ni Thea, na kumakatawan sa worm-scale source, naramdaman ni Emperor Kadir na oras na para linawin. Pagkaupo nila, kinuha ni Thea ang kanyang tasa at ngumiti bago makapagsalita si Emperor Kadir. Emperor Kadir, ang iyong diskarte ay gumawa ng kahanga-hangang paraan, na tinitiyak ang katapatan ng 70% ng mga puwersa ni Zymergy sa iyong panig. Nagulat si Emperor Kadir, at pagkatapos ay umupo na may nakakahiyang ngiti. Yin. Oh, young lady, nagsalita si Quintus. Ang diskarte ni Emperor Kadir ay dahil sa habag. Gusto niyang iwasan ang malakihang pagpatay. Humigop ng tsaa si Thea, saka tumangala at mapanuksong tinitigan si Quintus. Ikaw ba ay isang buhay na nilalang? Huminto si Quintus, saka tumango ng nakangiti. Tao? Tanong ulit ni Thea. Namula ang mukha ni Quintus. Young lady, ibig mo bang i-discriminate kaming mga nabubuhay na nilalang tulad ng ginagawa ng mga nilalang na iyon ni Alcide? Huwag mong kakalimutan, tao rin ang asawa mo. Natawa si Thea nang makita ang malapit niyang pagsabog. Bakit ka ba kinakabahan? Wala akong sinabi tungkol sa pagiging isang buhay na nilalang o isang tao. Ikaw, magsasalita na sana si Quintus nang pigilan siya ni Emperor Kadir ng kumaway. Nilingan niya si Thea at nakangiting nagtanong, Yin Governor, bagamat isa kang Alcide na nilalang, hindi mo kailanman minamaliit o binubuli ang mga buhay na nilalang. Nagpakita ka pa ng kabutihan sa kanila. Kaya iba ang pakikitungo namin sa iyo sa ibang nilalang ni Alcide. Ganun ba? Bahagyang ngumiti si Thea. Kaya ba, sa panahon ng pagtitipon, sa halip na mag-udyok ng puot at humanap ng hustisya para sa dignidad ng lahat ng nabubuhay na nilalang, gumawa ka ng isang awa sa sarili? Biglang putol ni Thea. Maging si Emperador Kadir, sa kanyang makapal na balat at malalim na pokona, ay nahirapang mapanatili ang kanyang kalmado. Kumunot ang noo ni Quintus at nagtanong, Yin Governor, ano ang gusto mong sabihin? Buhay man o Alcide na nilalang, ayokong makisali, sabi ni Thea habang dinampot muli ang kanyang tasa. Ang asawa ko lang ang inaalala ko. Kailan mo siya pakakawalan? Nagpalitan ng tingin sina Emperor Kadir, Quintus, at Quentin. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang ngumiti si Emperor Kadir habang hawak niya ang kanyang tasa ng tsaa. Yin Governor, dapat makipagtulungan ka sa US kung talagang nagmamalasakit ka sa asawa mo. Ikaw na ngayon ang young lady ng worm-scale source. Kung pamunuan mo ang worm-scale source upang tulungan ako, maaari akong pumirma ng isang soul contract sa iyo dito mismo, na tinitiyak na ikaw at ang iyong asawa ay magkakaroon ng mataas na katayuan at tamasahin ang paggalang ng lahat ng nabubuhay na nilalang magpakailanman. Hindi imposible kung gusto mo ang posisyon ng Tai Chi o ang Law of Paths, o maging ang pinakamataas na Diyos ng Zymergy. Napataas ang kilay ni Thea dito, ngunit nanatiling tahimik, patuloy na umiinom ng kanyang tsaa. Agad na sumigaw si Quintus, Yin Governor, ang Emperor ay nag-aalok ng napakagandang termino, isang bagay na pinapangarap ng maraming kataas-taasang nilalang ngunit hindi makakamit. Hindi ka ba kontento? Tumangala ulit si Thea. Nasabi ko na dati. Maliban kung makita ko ang aking asawa, hindi kikilos ang worm-scale source. Ikaw, sabi ni Quintus. Huminga ng malalim si Emperor Kadir at same time na nagtanong, maaari mo ba akong samahan sa pintuan ng misteryo? No way, sagot ni Thea. Ang yabang mo. Galit na sigaw ni Quintus. Tinatanggihan mo ang lahat. Anong gusto mo? Ikaw, panimula muli ni Quintus. Dahan-daang tumayo si Thea at ngumiti. Gusto mong pumasok sa Gate of Mystery, di ba? Pag-usapan muna ito sa aking asawa, at pagkatapos ay magpasya. Tumigil si Thea at tumalikod. Malamig ang ekspresyon niya. Gusto mo bang gamitin din ang trick na ito sa akin?
Ang novel ay i-update araw-araw. Bumalik at magpatuloy sa pagbabasa bukas, lahat. Si Emperor Kadir ay nakatayo sa likod ng kanyang mga kamay, lumingon upang tingnan ang mapusok na galaw ni Quintus. Emperor, alam niya ang buong plano natin, umiling si Quintus at sinabi ang kanyang pag-aalala. Paano tayo maglulunsad ng biglaang pag-atake kung hahayaan natin siya? Sa kanyang mga salita, napakunot ang noo ni Emperor Kadir. Yin Governor, papasok na ako sa Gate of Mystery para makipag-usap sa asawa mo. Pwede ka bang maghintay sandali? Napataas ang kilay ni Thea nang marinig iyon. Naghihintay ba ito o pinipigilan? Nag-alinlangan si Emperor Kadir. Well, bago pa siya makatapos, tumalikod si Thea, bumalik sa kanyang upuan at mahinahong itinaas ang tasa ng tsaa, hindi pinapansin ang lahat ng nasa paligid niya. Ang di inaasahang reaksyong ito ay nag-iwan sa parehong Quintus at Quentin na pansamantalang natigilan. Sabi nga, kapag nagkagulo, dapat may dahilan. Malinaw na kontrolado ng gobernador ng Yin ang lahat at hindi natatakot na makulong. Tanging si Emperor Kadir lamang ang nakakaalam na ang babaeng ito ang pinakama-impluwensyang tao sa kanyang mga kamay. Sa isang banda, siya ang young lady ng Wormscale Source, na pinarangalan ng Divine Marius, at sa kabilang banda, siya ang babaeng pinakamamahal ni James. Kaya niyang impluwensyahan ang dalawang transcendent na puwersang ito. At ang dalawang puwersang ito ang maaaring matukoy ang kahihinatnan ng labanan sa 49 na langit. Kasunod nito, maaapektuhan nito ang kontrol ng buong Greater Realms, kabilang ang kanyang mga dakilang ambisyon. Kaya naman, sa kabila ng pagiging hiwalay na niya ngayon, maaari niyang paniwalaan ang mga bansa sa isang salita lamang. Kahit na ang isang taong kasing halaga niya ay kailangang tretuhin siya ng may paggalang. Napangiti si Thea habang hawak ang tasa ng tsaa, pinagmamasdan ang dilema ni Emperor Kadir. Kayong tatlo, gawin niyo na ang dapat ninyong gawin. Panigurado, hindi ako tatakas, dahil makikiusap ka na umalis na ako. Sa pahayag na ito, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Emperor Kadir, habang sina Quintus at Quentin ay nagpalitan ng hindi tiyak na mga tingin. Hindi. Kinurot ni Quintus ang pisngi. Yin Governor, simula nang pumasok ka sa Kadir Temple, itinuring kita bilang isang marangal na panauhin, hindi kailanman nagpapakita ng anumang kawalang galang, tama ba? Bakit ka magpapagulo sa akin sa kritikal na sandali na ito bago ang malaking labanan? Ako ba ang sinisisi mo? Nagkibit balikat si Thea habang hawak ang tasa ng tsaa. Parang gusto mo akong ikulong Hindi, nagmamadaling iwinagayway ni Emperor Kadir ang kanyang kamay. Ikaw ang young lady ng Wormscale Source, isang walang hanggang panauhin ng Kadir Temple. Malaya kang pumunta at umalis. Naging balisa si Quintus. Emperor. Sapat na. Biglang nanlamig ang mukha ni Emperor Kadir. Ang sinumang hindi gumagalang sa gobernador ng Yin ay laban sa templo ng Kadir. With that, pinandilatan niya si Quintus. Quintus, alisin mo ang blockade. Huwag mo akong pahirapan. Dahan-daang kinuyam ni Quintus ang kanyang kamao, pagkatapos ay nag-aatubili itong iwinagayway. Sa sumunod na sandali, ang Bonewar light na hamarang sa pag-alis ni Thea ay biglang naglaho. Nakaharap sa jade pendant na kumikinang na may kulay pilak na puting liwanag, ang mga mata ni Emperor Kadir ay kumikinang na parang nakahanap siya ng isang kayamanan, at sabik niyang hinawakan ito. Para sa kanya, ito ay hindi lamang isang piraso ng jade. Kinakatawan nito ang saloobin ng gobernador ng Yin at ang tunay na saloobin ng Wormscale Source at ng Divine Marius. Sa mga salita ng Yin Governor at itong jade pendant, kahit si James mula sa Gate of Mystery ay malamang na magkaroon ng 80% pagkakataong makasali. Sa isang iglap, tila nakita ni Emperor Kadir ang kontrol ng Greater Realm sa harap niya mismo. Ito ay tulad ng pagdaragdag ng 10 beses na lakas sa pagdaragdag ng James at ang Divine Marius. Maging ang kakilakilabot na Panginoong Goyo, ang pinuno ng Five Path Emperors, at ang kanyang mga puwersa ay madaling matangay. Nang makita ni Emperor Kadir ang kasabikan ni Emperor Kadir, ikinulong ni Thea ang kanyang mga kamay patungo sa kanya, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Sa sandaling iyon, nagmamadaling lumapit si Quintus. Emperor, may tiwala ka ba sa babaeng ito? Dapat tayong magtiwala sa kanya. Biglang naging malamig ang ekspresyon ni Emperor Kadir.
Ang babaeng ito ay maaaring makaimpluwensya sa dalawang dakilang paksayon at matukoy ang ating tagumpay o kabiguan sa pagkakataong ito. Ang aking dakilang ambisyon ay nakasalalay sa sandaling ito. Hahaha. Natigilan si Quintus at nag-atubiling magsalita pa. Gayunpaman, si Quentin ay tumalikod ng masama, hindi man lang gustong sumulyap sa kanya. Kasabay nito, sa loob ng Gate of Mystery, lumikha si James ng isang shared vision kay Thea sa pamamagitan ng supernatural power ni Lysia. Ang eksena ay lumipat mula sa Draythorn Palace patungo sa walang laman ng templo ng Kadir. Pinapanood ang mabilis na gumagalaw na mga imahe, si Harper ay dulang. Sa tingin mo ba ang pakikipagtulungang ito ay magpapagaan sa pag-aalala ni Emperor Kadir? Hindi ganoon ka-simple. Of course, nakangiting sagot ni James. Si Emperor Kadir ay isang tuso at kaina-hinalang tao. Upang matiyak na lalabanan niya si Lord Goyo ng walang pag-aalinlangan, dapat nating ganap na alisin ang kanyang mga alalahanin. Ang pagiging mangingisda sa ganitong sitwasyon ay hindi madali. Bigla niyang binawi ang mga kamay niya habang nagsasalita. Sa di kalayuan, ang primordial spirit of Emperor Yevgen, na pinino ng Zender rank, ay pumila sa kanyang harapan. Ang mga pinong primordial spirit na ito ay mas malakas na ngayon, na nagliliwanag ng mga banal at marilag na aura. Pinili lamang ni James ang tatlo sa mga pinong primordial spirit na ito. Sa itim, puti, at kulay abong mga ilaw ng Zender rank na nagniningning, kitang-kitang nagbago ang mga napiling espiritu. Ang isang primordial spirit ay naging isang magandang figure ng babae, habang ang dalawa ay muling hinubog. Sa isang kislap ng nakakasilaw na liwanag, lumitaw ang tatlong nagbagong espiritu bilang sina Lysia, Morgoth, at Yanni. Nang makita ito, tinakpan ni Harper ang kanyang bibig sa pagtataka. Wow, ito ay kamanghamanghang. Halos sila ay mukhang totoo, kahit na ang aura at cultivation base ay magkapareho. Maaari ka ring lumikha ng mga nilalang sa Declan Mahayana rank. Nanatiling tahimik si James, umiling-iling sa kawalan ng kasiyahan sa babaeng primordial spirit na kahawig ni Lysia. Bagamat maaari niyang gayahin ang kanyang cultivation base, supernatural powers, at aura, hindi niya maaaring muling likhain ang nothingness aura bilang Phronosoremsia. Kung iharap niya ang peking Lysia kay Emperor Kadir, ito ay agad na matutukoy. Napagtanto ito, ikinaway ni James ang kanyang kamay at pinagsama ang peking Lysia pabalik sa pangunahing pagkatao ni Emperor Yevgen. Bakit mo itinapon? Nagulat si Harper. Hindi ko maaaring gayahin ang Soremsia ng isang Diyos ng paglikha. Napabuntong hininga si James. Sa halip na ilantad ni Emperor Kadir, mas mabuting huwag na lang itong likhain. Pagkatapos ay tiningnan niya ang primordial spirits ni Yanni at Morgoth na nilikha niya. Tinitigan ni James ang gulat na si Harper at biglang humagalpak ng malakas na tawa. Nababaliw ka na ba kaya hindi kita hahayaang hawakan ako? Harper pouted, pagkatapos ay ibinuka ang kanyang mga braso. Fine, halika na. Pagbibigyan kita. Pumikit siya, tila pinaghandaan ang anumang bagay mula kay James. Pagkaraan ng ilang saglit ay tumawa si James sa kanya. Noong seryoso kang nag-alok ng iyong mungkahi ay sa wakas ay nakita ko na ang anino ni Sophie sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Harper sa gulat. Tama ka, tuwang-tuwa na tinuro ni James si Harper. Ang kailangan lang nating gawin ay maibsan ang pag-aalala ni Emperor Kadir at hayaan siyang labanan si Lord Goyo ng walang pag-aalinlangan. Hanggat nakikipaglaban sila, huli na para bumalik kahit na matuklasan niya ang ating panlilinlang. Bahagyang nakapikit si James habang nagpatuloy. Gayunpaman, hindi ko hahayaang makita niya sa buong US ng ganoon kadali. Habang nagsasalita siya, biglang nagradiated si James ng nakakasilaw na itim at puting liwanag, na pagkatapos ay nag-fuse sa kulay abo at sa wakas ay naging purple-golden hue. Sa isang iglap, nahati si James sa dalawa, parehong magkapareho ang aura at cultivation base. Natigilan si Harper. Ito ba ay isang clone o isang primordial spirit? Hindi ko masabi kung alin ang pangunahing sarili. Both are the main self, sabay na sabi ni James. Ang isa ay ang pangunahing sarili ng landas sa Zender rank, at ang isa ay ang pangunahing sarili ng pangalan sa Zender rank. Nanlaki ang mata ni Harper sa gulat.
Sa susunod na sandali, ang isang James ay naging isang sinag ng sword light at sumanib sa nothingness formation. Sumanib siya sa buong porma sayon at tuluyang nawala. Ngumiti ang ibang James kay Harper at sinabing, para sa theatrical performance na ito, gamitin natin ang pangunahing sarili ng path. Medyo mas malakas ito at may lahat ng kinakailangang supernatural powers para mahawakan ang sitwasyon sa labas. Humakbang si Harper palapit kay James at sinundot ang braso nito. Pagkatapos, mabilis siyang napaatras na may hagulhol. Ano? Naiinip na tanong ni James. Pilyong kumislap ang mga mata ni Harper dito. Ibig sabihin, ang isang pangunahing sarili ay maaaring manatili sa akin, habang ang isa ay mananatili sa iyong asawa, at walang makakapansin. Paano ko mauunawaan ang kabutihan ng nothingness Taoism kung wala itong refinement? Yumukod si Emperor Yevgen kay James. Kamahalan, lagi kitang ipagpaliban mula ngayon. Sige. Ikanaway ni James ang kanyang kamay, isang sinag ng liwanag na nakakataas kay Emperor Yevgen. Pagkatapos, sinabi niya, narito na ang takdang oras kasama si Emperor Kadir, dapat na siya ay darating kaagad. Gawin natin ng maayos ang act natin. Habang bumagsak ang kanyang mga salita, ang buong pintuang daan ng misteryo ay biglang yumanig ng marahas, na 1/3. Para bang isang sako na ang bumaba. Pagkatapos, ang ilaw ng kontrata ng kaluluwa sa katawan ni James ay kumislap, biglang kinansela ang kontrata sa kanya at kay Emperor Kadir. Kasabay nito, ang pansamantalang control ng Gate of Mystery ay agad na nabawi, na lumikha ng isang mapanganib na sitwasyon. Sa gitna ng napakaraming lakas at hindi mabilang na mga sangkap at puwersang umaagos, winagayway ni James ang kanyang kamay, dala sina Harper, Emperor Yevgen, at ang ginawang Yanni at Morgoth sa nothingness formation. Sa walang laman sa labas ng porma sayon kung saan naroon si James at ang iba pa, isang bakas ng nothingness dead energy ang kumikislap, at lumitaw si Emperor Kadir. Gamit ang isang kamay sa likod, tumingin siya sa nothingness formation at nagpakita ng nakakatakot na ngiti. James Caden, dumating na ang takdang oras natin. Oras na para magbigay ka ng tugon. Nang marinig ito, ngumiti si James nang walang pakialam. Naiinip ka talaga. Narinig ko na nasugatan ka ng pangalawang tagong emperador, kaya nag-aalala lang ako sa iyo, tumawa si Emperor Kadir. Bakit hindi ka man lang nangangahas na lumabas sa nothingness formation ngayon? Nanatiling tahimik si James, na nagdulot ng sandaling katahimikan sa eksena. Habang tumatawa, winagayway ni Emperor Kadir ang kanyang kamay at sumigaw, magtiwala ka, ako ay isang taong may prinsipyo. Hindi ko sasamantalahin ang kahinaan mo. Higit pa rito, kailangan pa rin nating makipagtulungan para mabawi ang health realm para sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Walang sagot mula kay James. James, huminga ng malalim si Emperor Kadir. Sa pagitan ng US, mayroong pabor, hustisya, pagmamahal, at pagkakaibigan. Kahit na may mga hindi pagkakaunawaan, ang mga ito ay hindi gaanong mahalaga. Maaari kang lumabas ng may kapayapaan ng isip. Hinding-hindi kita sasaktan, lalo pat mapahiya ka. Kung hindi, sa sandaling makontrol kumuli ang Gate of Mystery, ganap kang mabubulok dito. Nanatiling tahimik si James. Matapos maghintay ng ilang sandali, sumimangot si Emperor Kadir. James Caden, sinusubukan mong magpakatanga. Binigyan kita ng oras para mag-isip. Sa sandaling ito, hindi mo na maitatago. Kinokontrol ko ang buong Gate of Mystery. Kahit na pinuprotektahan ka ng nothingness formation, hindi ka makakaalis dito nang walang pahintulot ko. Habang pinapanood si Emperor Kadir na lumipat mula sa pag-uutos tungo sa pagbibigay ng mabait na payo hanggang sa biglang pagkagalit, halos malagutan ng hininga sina James at Harper sa kakatawa. Iniisip nila kung gaano karaming mukha ang matandang ito, at kung alin ang totoong siya. Sobrang laki ng pinagbago niya. Mahirap subaybayan. Sa pananalitang ito, muling ipinikit ng galit na si Emperor Kadir ang kanyang mga mata. Harper, pinapalabas kita, hindi para maging malikot. Tulungan mo akong hikayatin si James. Dapat nating isaalang-alang ang mas malaking larawan. Malisyosong tanong ni Harper, bibigyan ba natin siya ng panibagong bagbog?
Ang ekspresyon ni Xanthocos ay nagbago mula sa pangungutya at naging isang nakakatakot nang makita niya ang pares ng itim at puting dragon na lumilipad patungo sa kanya. For a split second, naramdaman niya ang panganib na makulong gaya ng naranasan niya noong nakaraan. Mabilis na umatras si Xanthocos at binaliktad ang kanyang mga kamay. Nagsagawa siya kaagad ng maraming kasanayan sa pagpirma. Gayunpaman, hindi naging epektibo ang mga putok ng Nothingness Dead Energy o ang iba pang kakayahan niya sa pagpigil sa mga dragon. Ang mga itim at puting dragon ay umuungal at nagtulak pasulong, na sinisira ang lahat sa kanilang dinadaanan. Sa isang malakas na sigaw, tumalikod si Xanthocos at tumakbo bago pa siya maabot ng mga dragon. Ito ay isang nakakatuwang tanawin na makita siya na tumatakbo kasama ang mga mabangis na dragon na humahabol sa kanya. Kinailangan pa niyang bantayan ang iba't ibang atake ng mga dragon mula sa kanilang mga bibig na nakatutok sa kanya. Ang nakakabinging dagandong ng mga dragon at ang nakakatakot na iyak ni Xanthocos ay umalangaw-ngaw sa espasyo sa loob ng Gate of Mystery. James, sobra na. Hindi ako magdadalawang isip na gumanti kung hindi ka titigil sa sandaling ito. Umalis kayo, mga hamak na hayop. Hindi ako natatakot sa'yo. Nagtitimpi lang ako dahil sa may-ari mo. James, maaari nating pag-usapan ito sa isang sibilisadong paraan. Hindi mo kailangang gawin ito para lokohin ako. Sa loob ng Nothingness Formation, natawa sina Harper at Hankan sa nakita nilang harapan. Nagbahagi si James ng ilang paalala sa kanilang dalawa. Pagkatapos, lumabas siya ng Nothingness Formation habang hawak ang isang bote ng Chaos Absent sa kanyang kamay. Naglakad si James papunta sa isang lugar, kung saan nakadaan si Xanthocos at ang dalawang dragon, at naupo na parang hindi niya napapansin ang kaguluhan. Inangat niya ang bote at uminom ng ilang lagok ng Chaos Absinthe. James, anong ibig sabihin nito? Ano ang maaari mong makamit sa paggawa nito? Galit na sigaw ni Xanthocos. Si Xanthocos, na isa sa 5 Path Emperors, ay laban kay Lord Goyo sa pagtakbo para sa karapatang mamuno sa lahat ng kaharian, ngunit siya ay nawala ng mukha at dignidad nang siya ay walang awang hinabol ng dalawang dragon. Ibinaba ni James ang bote at sinabing, bilang Path Emperor, dapat kang maging bukas palad at mabait. Hinahabol ka nila dahil medyo gutom na sila. Matatapos din ito kung hahayaan mo lang silang kumagat. Bakit ang selfish mo? Hindi na nakatiis si Xanthocos. Iniunat niya ang kanyang mga braso at tinawag ang hindi mabilang na Wamo Lightning Bolts upang bumuo ng isang makapal at malawak na harang sa likod niya. Agad na natrap ang mga itim at puting dragon habang lumipad sila sa barrier na puno ng Wamo Lightning Bolts. Nag-teleport si Xanthocos at muling lumitaw bago si James. Hindi ka ba nagiging selfish sa sarili mo? Binigyan kita ng 3 panahon para pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, ganito ang pagpapasalamat mo sa akin. Napaawang ang labi ni James. Madali mong mapipigilan ang mga dragon anumang oras. So, bakit ngayon mo lang sila hinayaang habulin ka ng ganyan? Bakit ikaw? Tinuro ni Xanthocos si James. Mabuti. Diretso tayo sa punto. Ano ang hatol? Humigop muli si James ng Chaos Absinthe. Kalmado niyang tanong, tinatakot mo ba ako? Nanlalaki ang mata ni Xanthocos. Ako, ikaw. Ano ang tungkol sa iyong anak? Nagtaas ng kilay si James. Ako, nalilito si Xanthocos sa sasabihin. Ibinuka ni Xanthocos ang kanyang bibig ngunit hindi mahanap ang tamang salita na sasabihin. Bigla niyang napagtanto na tila napalampas niya ang isang pagkakataon. Kasabay nito, pakiramdam niya ay hindi pa siya nakakalapit ng sapat upang makuha ang anumang pagkakataon. Maaari kang bumalik ngayon. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni James. Isama mo ang iyong anak at ang iyong asawa upang makipag-usap sa akin sa susunod na pagkakataon. Habang si James ay naghahanda para bumalik sa Nothingness Formation, nagmamadaling iwinagayway ni Xanthocos ang kanyang mga kamay. Maghintay. Bahagyang kumunat ang noo ni James. Sa mismong sandaling iyon, ang malalakas na tunog ng mga dragon na umaatungal ay nagmula sa likuran ni Xanthocos. Nabasag ng itim at puting dragon ang Wamo Lightning Bolts na pumipigil sa kanila at lumipad sa direksyon ni Xanthocos. Hindi tumakbo si Xanthocos sa pagkakataong ito.
Ikinumpas niya ang kanyang kamay at may nakita siyang gate na gawa sa liwanag sa likuran niya. Sa isang iglap, ang pares ng mga dragon ay sinipsip sa gate. Sumara ang gate at halos biglaang nawala. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni James. Lumilitaw na mayroon pa ring ilang trick si Xanthocos matapos niyang mabawi ang control sa Gate of Mystery. Maaari niyang buksan ang gate ng to muna at ilagay ang anumang bagay dito kung gusto niya. Hindi maiwasan ni James na maghinala kung paano kumilos si Xanthocos na para bang wala siyang kapangyarihan laban sa mga dragon kanina. Nakakainis sila. Nagreklamo si Xanthocos, nakakainis ang mga dragon mo at ang asawa mo. Nagsalubong ang mga kilay ni James. Anong ibig mong sabihin? Ang tinutukoy ko ay ang gobernador ng Yin. Namula ang mukha ni Xanthocos. Gusto mong dalhin ko rito ang anak at asawa ko para sa talakayan ng kasal. Gayunpaman, pareho silang dinukot ng iyong asawa. Nanlaki ang mata ni James. Then, he started slapping his hand on his thigh and laughed hysterically. Seryoso ka bang tumatawa ngayon? Lubhang bigo ang tunog ni Xanthocos. Sobra na kayo ng asawa mo. Ang isa sa inyo ay nahihirapan sa loob ng Gate of Mystery habang ang isa naman ay ganoon din ang ginagawa sa labas ng mundo. Ikaw ba ang nagplano nito? Nakangiting sabi ni James, medyo sobra ang biro mo, at ayoko rin. Hindi ka naniniwala sa akin. Itinaas ni Xanthocos ang kanyang kamay at gumawa ng isang bilog na imahe sa harap ni James. Nagsimulang tumugtog dito ang iba't ibang eksena. Nagsimula ito noong unang dumating si Thea sa Kadir Temple at ipinakita kung paano niya binugbog ang mga alagad ni Xanthocos. Nilusob pa niya ang mga sagrado at pinaghihigpit ang lugar sa templo ng Kadir na kahit na ang mga pinakamalapit na katulong ni Xanthocos ay hindi pinagkaaitan. Pagkatapos, nagpatuloy si Thea sa paghog ng 12-dosenang dojos ni Xanthocos. Ang mga tagasunod at alagad ni Xanthocos ay pawang hindi natuwa sa ginawa ni Thea, ngunit walang nang ahas at makakapigil sa kanya. Pagkatapos noon, nagpanggap pa si Thea na nasugatan ni Yusef sa isang spar. Ginamit niya ito bilang dahilan para maparusahan si Xanthocos kay Yusef ng malupit. Nang magawa ni Xanthocos ang kaluluwa ng ina ni Yusef, sinamantala ni Thea ang pagkakataon at kinuha si Yusef at ang kanyang ina. Si James ay palaging isang mapanganib, walang takot na tao na ginawa ang anumang gusto niya. Gayunpaman, kahit na siya ay nawalan ng salita matapos tingnan ang lahat ng mga bagay na ginawa ni Thea. Gayunpaman, nakita ni James na si Thea ay kaibig-ibig at hindi mapaglabanan kung siya ay isang mabuting babae o masamang babae. Sinulyapan ni James si Xanthocos at bahagyang umubo. Ahem. Kailangan mo ring ipaliwanag kung bakit mo dinala ang asawa ko sa Kadir Temple, di ba? Kinuha ko siya. Nanlaki ang mga mata ni Xanthocos. Nagsimula siyang magreklamo, hindi ko siya pipilitin na pumunta kahit saan laban sa kanyang kalooban. Hindi na lang siya ang asawa mo. Binigyan din siya ng Divine Marius ng titulo. Hindi na nagulat si James sa narinig dahil nakausap niya si Thea dati sa pamamagitan ng koneksyon ng kanilang mga kaluluwa. Gayunpaman, dapat siyang kumilos na para siyang ipagpatuloy ang kanilang plano. Hindi mo alam, tama. Napansin ni Xanthocos ang pagtataka sa mukha ni James. Sinabi niya ng may pagbibitiw, malamang na iniisip mo na nakagawa ka ng mahusay sa pagiging Panginoon ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang isang pinagkasunduan ay ginawa sa panahon ng Wuya Integration Gathering. Nakahanda na rin ang iba't ibang puwersa at maraming nakatataas na magsasaka. Ang tanging kailangan na lang namin ay ang tulong mo. Hindi mo lang ako tinutulungan. Sa halip, tinutulungan mo ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Hindi ka ba pumapayag? Gaano pa ba siya nakakahiya? Sinasabi niya lahat yan para i-pressure ako. Ginagawa lamang niya ito para sa kanyang sariling kasakiman at interes. Ngunit ginagawa niya itong tunog na para bang siya ang magiging tagapagligtas ng lahat ng nabubuhay na nilalang, reklamo ni James sa loob. Sa kabila nito, napanatili niya ang isang kaakit-akit na ngiti sa kanyang mukha. Ano ang silbi ko kung tutulungan kita? Maaari kang humingi ng kahit ano. Mukhang natuwa si Xanthocos. Alam mo kung gaano ako palaging handa na tanggapin ka. Kunot na kunot ang noo ni James. Patuloy na kinukumbinsi ni Xanthocos si James dahil naramdaman niya ang pag-aalinlangan ng huli.
James, alam ko na ang pinakamalaking hiling mo ay ang makasama muli ang iyong asawa at mga anak. Magagawa natin iyon. Gayunpaman, dapat mong maunawaan na ang US ay may kontrol sa 49 na langit at sa Wuya Palace ay kinakailangan. Noon lamang tayo magkakaroon ng pagkakataong talunin ang nagbalik na Wait Arap at Aegis Sorimsia, madaig ang Lear Tribulation, at protektahan ang lahat ng buhay na nilalang. Ito ay parehong gawain ng kapalaran at ang hiling ng lahat para sa iyo at sa akin na magtulungan. Namangha si James kung paano inilarawan ni Xanthocos ang lahat na parabang ginagawa niya ito para sa higit na kabutihan. Gayunpaman, wala siyang binanggit na salita tungkol sa path designation bid, na talagang hinahangad ni Xanthocos. Kung hindi pa alam ni James ang butil noon pa man, baka nakumbinsi na siya sa tila taos-pusong salita ni Xanthocos. Gayunpaman, itinuro ni James ang kanyang tingin kay Xanthocos. Siguro kinausap mo na rin ang asawa ko tungkol dito. Anong sabi niya? Pareho lang ang nabanggit ninyong dalawa, ngunit ipinapakita nito kung gaano kayong nagmamalasakit sa isa't isa. Napabuntong hininga si Xanthocos at itinaas ang kamay. Isang jade pendant na kumikinang na may silver light ang lumitaw sa kanyang palad. Naaliw si James nang makita ang pendant. Ganun pa man, bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Nakikilala mo ito, hindi ba? Napangiti ng mahina si Xanthocos. Sabi ng asawa mo maiintindihan mo kaagad kapag ipinakita ko ito sa iyo. Inabot ni James ang kamay niya paarap. Sa isang iglap, ang jade pendant ay sinipsip patungo sa kanyang palad. Itinaas ni James ang pendant at tiningnan ito ng mabuti na parabang sinusuri niya ang authenticity nito. Monotonously niyang sinabi, tinanggap niya ang kahilingan mo. Umaasa siya na gagawin mo rin. Inayos siya ni Xanthocos na may nag-aabang na tingin. Ito ay para sa kapakanan ng lahat ng may buhay, kung tutuusin. Mayroong ilang hindi nalutas na mga salungatan sa pagitan ng US. Gayunpaman, dapat nating isantabi ang mga isyong iyon sa ngayon sa harap ng mas malaking krisis. Naningkit ang mga mata ni James. Matutulungan kita. Gayunpaman, gusto ko ang posisyon ng Supreme Path bilang kapalit. Bukod pa riyan, ang aking asawa ay kikilalanin bilang katuwang ng Supreme Path. Nanlamig si Xanthocos. Anong mali? Nagtaas ng kilay si James. Sobra ba ang hinihiling ko? Hindi ba, hindi ka ba naging interesado sa posisyon ng Supreme Path? Sinubukan ni Xanthocos na kontrolin ang kanyang ekspresyon. Bumagsak ang puso ni Xanthocos. Hindi niya inaasahan na makukuha niya ang kahilingang ito mula kay James. Ito ay isang bagay na mas mahirap para kay Xanthocos na lunukan kaysa sa pagtalikod sa kanya kaagad ni James. Isang layunin lang ang Xanthocos. Ito ay upang sakupin ang Wuya Palace at makuha ang path designation bid. Naturally, ang tuso at calculative na si Xanthocos ay naisip ang magpanggap na sumang-ayon muna sa kahilingan ni James ngunit hindi sumunod pagkatapos. Gayunpaman, alam niya na ang matalino at maingat na si James ay tiyak na magpapapasok sa kanya sa isang kontrata ng kaluluwa upang maiwasan ang mga pagkakataong tulad nito. Kung pumayag si Xanthocos sa mga tuntunin ni James, ganap na mababaligtad ang sitwasyon. Sa halip na tulungan siya ni James, si Xanthocos ang tulungan si James na umangat sa posisyon ng Supreme Path sa pamamagitan ng pagtataya sa lahat ng mayroon siya. Kumunat ang noo ni James habang pinagmamasdan ang punit na ekspresyon sa mukha ni Xanthocos. Anong meron? Nilalayon mo rin ba ang posisyon ng Supreme Path? Sabi ni James, sige. Hindi ako ang magdedesisyon kung sino ang susunod na Supreme Path. Napatingin si Xanthocos sa kanya. Ang isang komplikadong hanay ng mga pamamaraan ay kasangkot. Una at higit sa lahat, kailangan mo ng pag-aprobo ng 9 Kailoros Gods of Nothingness. Kung hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Pinutol siya ni James. Kailangan mo lang pumirma ng isang soul contract na nagsasabing susuportahan mo ako sa pagiging Supreme Path. Hindi na malayang nagtaas ng boses si Xanthocos. Hindi ko posibleng pakialaman ang kawalang kinikilingan ng proseso ng pagpili ng Supreme Path. Siguradong nasa iyo ang buong suporta ko, James. Gayunpaman, maaaring mawala ako sa posisyon ng Path Emperor kung pipirmahan ko ang kontrata ng kaluluwa sa iyo.
Humalaklak si James habang pinagmamasdan ang pag-aalala sa mukha ni Xanthocles. Sinasabi ko ang totoo, James. Nagpatuloy si Xanthocles, maaari mong tanungin si Frona kung hindi ka naniniwala sa akin. Siya ang pinuno sa 9 Kailoros Gods of Nothingness, ngunit kahit siya ay hindi makapagpasya kung sino ang magiging Supreme Path. Nagkibit-balikat si James. Tingin ko masyado akong ambisyoso. Mag-request ka ulit, James. Halos nagmamakaawa si Xanthocles sa puntong iyon. Kailangan nating pangalagaan ang mga nilalang na Alcide na naiwan ng Wait Arapath at kunin muna ang kontrol sa 49th Heaven. Doon lang natin maiisip ang isyu ng Supreme Path. Huminga ng malalim si James at sumulyap sa kanyang balikat sa direksyon ng Nothingness Formation. Ano sa palagay ninyo? Hindi mapagkakatiwalaan ang Xanthocles, sabi ni Harper. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsasaalang-alang, si James ay nag-conjure ng isang soul contract. Bukod sa inaalok ni Xanthocles kanina, kasama rin sa kontrata ang isang sagnay na nagbabawal sa sinumang partido na sakta ng ibang tao. Medyo nagulat si Xanthocles nang tingnan niya ang laman ng soul contract. Gayunpaman, hindi nagtagal ay ipinasok niya ang kanyang kaluluwa sa kontrata, na halos walang pag-aalinlangan. Nakapagtataka si James na napakadali ni Xanthocles na pumirma sa kontrata ng kaluluwa. Hindi niya maiwasang magtaka kung talagang sinadya ni Xanthocles na makatrabaho siya o kung mayroon siyang mas malaking lihim na motibo. Sige, sinaman siya ni Xanthocles. Sa wakas makakapagtrabaho na tayo, James. Isama mo ang mga kaibigan mo at sumama ka sa akin. Magsisimula kami ng pag-atake kaagad. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Katutubo niyang naramdaman ang isang bagay na kaina-hinala tungkol sa mga aksyon ni Xanthocles. Gayunpaman, hindi niya lubos na matukoy kung ano ang isyu sa ngayon. Kung, sa anumang pagkakataon, si Xanthocles ay nagbabalak na sirain ang kontrata ng kaluluwa na kakapirma pa lang niya ng kusang loob, nangangahulugan ito na nagtataglay siya ng hindi maisip na kapangyarihan. Anyway, medyo nakamit na ni James ang kanyang layunin dahil tila kumbinsido si Xanthocles na taos-pusong gustong makatrabaho siya ni James. Gayun din, hanggat ang pangunahing sarili ni James sa landas ay nasa loob pa rin ng Gate of Mystery, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa alinman sa mga bitag o pukana ni Xanthocles. Mayroon ka pa bang ibang inaalala tungkol dito? Tanong ni Xanthocles. Nakita niya si James na nakatayo doon na nakaugat sa lugar at naisip na maaaring iyon ang kaso. Maingat na sinuri ni James ang sigil na matatagpuan sa kontrata ng kaluluwa. Pagkatapos, inilagay niya ang kontrata sa isang ligtas na lugar. Bakit ako magkakaroon ng anumang alalahanin kung ginagawa mo ang iyong makakaya upang matugunan ako? Napasulyap si James sa kanyang balikat at tinawag ng malakas, "Guys, let's go. Oras na para lumabas tayo para magpalit ng tanawin." Nagpalitan ng tingin sina Harper at Hankin. Pagkatapos, pinangunahan ng dalawa ang Peking Yoni at Morgoth palabas ng Nothingness Formation at tinungo ang direksyon ni James. Ha? Nasaan si Frona? Tanong ni Xanthocles. Napangisi si James. Si Frona ang pangalawang katawan ko. Gayunpaman, hindi kanya gusto. Kailangan mo ba siyang makita ngayon? Umiling agad si Xanthocles. Ayaw niyang ipagsapalaran na sirain ang lahat ng sa wakas ay nagtagumpay siya sa paghikayat kay James. Inabot niya ang kamay niya at parang may kapit siya. Pagkatapos, binuksan niya ang isang gate na nagniningning na may maliwanag na ilaw sa susunod na sandali. Sinenyasan ni Xanthocles si James at ang kanyang mga kaibigan na mauna na sila. Lumabas sa gate sina Harper, Hankin, ang Peking Morgoth, at Peking Yoni. Bago humakbang si James sa gate, tumingin siya sa balikat niya sa Nothingness Formation. Halos madapa si Xanthocles nang marinig ang mga katagang iyon. Ang Gate of Mystery ay pag-aari niya. Gayunpaman, walang kahihiyang nanatili si James sa loob at itinuring ang lugar na parang tahanan niya iyon. Huminga ng mahabang hininga si James at tinungo ang gate na may maliwanag na ilaw, na iwan ang Gate of Mystery. Itinaas ni Xanthocles ang kanyang kamay at naghagis ng napakalaking hugis palma sa direksyon ng Nothingness Formation. Sa sandaling maabot ng napakalaking palad ang Porma Sion, ito ay nagbago sa maraming mga bola ng apoy upang palibutan ang istruktura.
Ang pangunahing sarili ni James sa path ay nagbago sa isang bola ng purplish gold sword light. Hiniwa niya ang espasyo sa ilalim ng nothingness formation at pumasok sa Gate of Delmuna. May mga tunog ng apoy na kaluskos habang umaapoy ang nothingness formation. Sa ilang mga punto, ang pagbuo ay sumabog. Milyon-milyong mga basag na baso mula sa mga walang laman na bote na dating naglalaman ng Chaos Absinthe ay pinalayas. Makalipas ang ilang minuto, parang walang nangyari, naging mapayapa na naman sa loob ng malawak na Gate of Mystery. Sa tulong ni Xanthocos, dumating si James at ang iba pa sa isang lugar malapit sa templo ng Kadir sa 49 na langit. Gaano nakatagal mula noong huling nakaramdam ako ng natural na liwanag sa aking balat? Napaisip si Harper habang nakatingin sa templo ng Kadir, na lumutang sa hangin. Xanthocos beamed at her. Harper at Yanni, pareho kayong mga nabubuhay na nilalang na nagtagumpay sa pagiging dalubhasa, pambihirang magsasaka. Sana huwag mo akong sisihin sa ginawa ko noon. Sa totoo lang, masyado kayong padalos-dalos na subukan at mag-alsa laban sa mga batas ni Zymergy habang sinusubukang tulungan ang mga buhay na nilalang. Hindi ito gagana. Kung hindi ko kayo pinigilan bago ang mga outside beings, malamang wala pa kayong dalawa ngayon. Sa halip, tuluyan ka ng napahamak noon. Napangisi si Harper. Dapat ba kitang halikan sa pisngi para pasalamatan dahil hindi mo ako pinatay noon? Humalaklak si Xanthocos at ibinaling ang tingin kay James. James, ipapakilala kita sa iba pang divine being sa team natin. Sigurado akong mananalo ka agad sa kanila sa iyong karisma. Matigas na umiling si James. Kailangan ko munang makita ang asawa ko. Nagsalubong ang kilay ni Xanthocos. Nagkataon na umalis siya papuntang Wormscale Source hindi pa katagal. Kung padadalhan mo siya ng voice transmission ngayon, makakabalik siya rito sa lalong madaling panahon. May curious na tingin sa mga mata ni James. Ang Wormscale Source. Anong uri ng lugar ang Wormscale Source? Napahinto si Xanthocos nang may pag-iisip. Sa madaling salita, ito ang lugar ng pinagmula ng lahat ng mga hayop at halaman ng Health Realm. Ito ay isang hindi pangkaraniwang lugar. Ang Wormscale Source ay hindi nasa ilalim ng jurisdiction ng Five Path Emperors. Minsan din itong itinuturing na isang lugar sa parehong antas ng Waitara Path. Ang orihinal na pinuno nito ay si Emperor Urasen, ang tanging nothingness god na mayroon ng Health Realm. Sa kalaunan, si Emperor Urasen ay nag-iisa para sa kanyang pagsasanay at pagmumuni-muni. Bago niya gawin, ipinasa niya ang kanyang mga tungkulin sa kanyang nag-iisang alagad, ang Divine Marius. Tumango si James. Magiging kaina-hinala ba kung sasabihin ko na gusto kong bisitahin ang Wormscale Source? Nanlaki ang mga mata ni Xanthocos. Tapos, ngumiti siya ng awkward. Nasa gitna tayo ng sensitibong panahon, James. Gayun din, ang 49th heaven ay iba sa ibang mga lugar sa kahulugan na. Sa mga kapangyarihan na mayroon ako, sa tingin mo ba may anumang bagay na maaaring magdulot ng banta sa akin ngayon? Putol ni James. Kaka-rating lang ni Thea sa isang macantab na pavilion na matatagpuan sa pasukan ng Wormscale Source nang may makasalubong siyang tao. Si Taichu iyon, isa sa 5 Diyos ng Xyloria. Hulaan ni Thea kung bakit nandito si Taichu. Gayunpaman, hindi siya nagbanggit ng anuman tungkol dito dahil si Taichu ay hindi nagpahayag ng bagay sa kanyang sarili. Matapos matikman ang shrimp tea na inihanda ni Taichu, kalmadong tumayo si Thea. Ms. Taichu, bakit hindi namin i-enjoy ang iyong tsaa sa loob ng Wormscale Source? Sa palagay ko ay hindi magandang ideya iyon. Bumantong hininga si Taichu at bumangon na rin. Hindi kami magkasundo ni Divine Marius. Ngumiti ng mahina si Thea. Bilang isang Diyos ni Xyloria, natatakot ka sa kanya. Hindi naman sa natatakot ako sa kanya. Umiling si Taichu. Mas gusto ng Divine Marius ang tahimik at pag-iisa. Kailangan din niyang mapanatili ang walang kinikilingan sa mga kritikal na panahon tulad ngayon. Nang marinig ang sagot niya, nagkibit balikat si Thea at bahagyang tumango. Sige. Mag-leave muna ako, pagkatapos. Mayroon akong ilang mga gawaing dapat asikasuhin. Habang papalayo si Thea, sinabi ni Taichu, ang pagpili mong makatrabaho si Xanthocos ay pagpapakamatay. At saka, isasama mo ang asawa mo.
Ang mga salitang iyon ang nagpatigil sa pag-iisip ni Thea. Lumingon siya. Anong ibig mong sabihin, Ms. Taichu? Si Xanthakos ay isang sinungaling at isang ipokrito. Nagpatuloy si Taichu ng walang ekspresyon, wala kang mapapala sa pakikipagtulungan sa kanya. Sana pag-isipan ninyong dalawa ito. Napangiti si Thea. Sa wakas nasabi mo na kung ano ang pinunta mo dito para sabihin sa akin, Ms. Taichu. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Taichu. Nasaksihan ko ang matinding labanan na sumiklab sa ika-40 langit noon. Naaalala ko rin ang mga kakilakilabot na bagay na inilagay sa iyo ni Yeria ng paulit-ulit. Ano ang inaalok ni Xanthakos para sumuko ka sa paghihiganti at magpasya na lang na tulungan siya? Pinagdikit ni Thea ang kanyang mga labi at dahan-daang humakbang patungo sa Taichu. Nakikita ko. Ms. Nandito ngayon si Taichu para hikayatin akong magbago ng isip. Sa totoo lang, hindi ko dapat ginagawa ito. Napatingin si Taichu kay Thea. Ikaw ay isang Alcide na nilalang, na gumagawa sa iyo na likas na naiiba sa mga buhay na nilalang, tumigas ang ekspresyon ni Thea. Ms. Taichu, ang aking asawa ang Panginoon ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Kung ihahambing mo ang mga nilalang na Alcide at mga nabubuhay na nilalang sa ganitong paraan, mas mabuti para sa US na maging mga kaaway sa halip. Huminga ng malalim si Taichu. Alam niya kung gaano kahalaga ang gobernador ng Yin at James sa isa't isa. Halos hindi sila mapaghihiwalay pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila. Medyo nagsisi si Taichu sa pagmamadali ng mga naunang pahayag na iyon. Umupo siya sa upuan niya. Halos alam ng lahat kung ano ang nararamdaman ko tungkol sa mga buhay na nilalang. Gayunpaman, hindi ito tungkol sa salungatan sa pagitan ng mga nilalang na Alcide at mga nabubuhay na nilalang. Ang nangyayari ngayon ay isang digmaan sa pagitan ng mga paksayon. Bumaling ang tingin ni Taichu kay Thea. Sinasabi ni Xanthakos na nakikipaglaban para sa karapatang maghari sa Health Realm para sa kapakanan ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Gayunpaman, mayroon siyang personal na agenda. Kapag nakuha na niya ang Wuya Palace at ang Path Designation Bid, ipapakita niya ang kanyang tunay na kulay at malamang na ang mga buhay na nilalang ay nakayuko sa kanyang paanan. Alam na alam mo na si Lord Goyo ay walang kinalaman sa maraming hindi patas na pagtrato at mga may kinikilingan na batas na pinailalim sa mga buhay na nilalang. Si Xanthakos ang gumawa ng mga bagay na iyon para makuha ang pabor ng Wait Arapat. Isa pa, kung hindi dahil sa katotohanan na si Yeria ay anak sa labas ni Xanthakos, maaga pa sana siyang pinarusahan ni Wesley gamit ang autoridad ng Law of Paths. Hindi kanya magagawang pahirapan tulad ng ginawa niya sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan at autoridad ng isang Tai Chi lang. Natahimik si Thea. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya, ano ang gusto mong gawin ko? Dahan-daang pumikit si Taichu. Lagi kong sinisikap na huwag makialam sa mga gawain ng Health Realm, ngunit ngayon. Huwag kang umarte na parang problemado ka. Umiling si Thea. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Alam kong pinadala ka ni Lord Goyo dito. Nanlaki ang mga mata ni Taichu. Diretso ako sa punto, kung gayon. Inanunsyo ni Lord Goyo sa pagtitipon na dapat bumaba sa pwesto ang mga nilalang na Alcide at hayaan ang mga nabubuhay na nilalang na pamahalaan ang Health Realm. 2/3. Bilang umiiral na soberanong Diyos, ayaw niyang magpakita na parang ginagawa niya ito dahil sumuko siya sa mga panlabas na puwersa at pagbabanta. Sa halip, nais ni Lord Goyo na mapanatili ang kanyang dignidad sa kanyang pagbaba sa pwesto. Gusto niyang tiyakin na pananatilihin natin ang mga turo at batas ng Wait Arapat. Isang dambuhalang, makulay na liwanag na globo ang lumabas sa pasukan ng Wormscale Source sa sandaling iyon. Ang light orb ay nagpadala ng 4 na sinag ng malakas na pag-atake ng liwanag sa direksyon ni Taichu. Boom! Si Taichu ay bumaril mula sa pavilion. Sa halip na umatras, iniwasan niya ang mga light beam at lumapit sa napakalaking light orb. Lumipad siya sa hangin at naglagay ng magaan na kalasag sa paligid niya. Damn it! Habang nagmumura ang boses mula sa loob ng light orb, ang 4 na light beam na lumalabas sa structure ay agad na napalitan ng anyo sa 4 na malalaking kamay. Pumwesto ang 4 na kamay na iyon upang palibutan si Taichu at mariing idiniin ang kanyang light shield. Marius, bastos ka.
Halos kaagad na naglabas si Taichu ng 4 na purplish gold light beam mula sa kanyang katawan upang pigilan ang mga kamay sa pagdurog sa kanya. Ang mga enerhiya na nagmula sa mga light beam ng Taichu ay pumawi sa lahat ng bagay na natagpuan kahit libo-libong light years ang layo. Sa isang sandali, si Taichu at ang dambuhalang light orb ay nanatili sa parehong mga lugar, sinusubukan pa ring madaig ang ibang tao. Gayunpaman, wala sa kanila ang tila may paraan para matalo ang kanilang kalaban. Humihigop pa si Thea sa kanyang tasa ng tiyan nang marinig niya ang boses ni Yulia. Ilabas mo ako. Lal-alalang kung hahayaan mo silang magpatuloy sa pag-aaway sa isa't isa. Hindi tayo makikinabang dito. Napatingin si Thea sa tasa sa kamay niya. Oh, kakampi ka rin ba ni Lord Goyo? Hindi ba ako nasa tabi mo ngayon? Napabuntong hininga si Yulia, hindi tulad ko, si Taichu ay hindi nagbabahagi ng anumang uri ng relasyon sa iyong grupo ng mga tao. Kung iparamdam mo sa kanya na na-corner siya, baka US na lang ang makita niyang kaaway niya. Huwag kalimutan na mayroon siyang mahigit 10 bilyong tagasunod. Maaari silang gumawa ng isang mabigat na kalaban. Sigaw ni Thea at ibinaba ang kanyang tasa. Tumayo siya. MS. Taichu at Mr. Marius, hindi tayo dapat nag-aaway ng ganito. Magkaibigan naman tayong lahat, di ba? Halos magkasabay na sumigaw ang tao sa loob ng light orb at Taichu nang marinig ang kanyang mga salita. Tumahimik ka. Hindi ko kaibigan ang bagay na iyon. Napailing si Thea. Ipinadala niya ang kanyang boses kay Yulia. Tingnan mo. Hindi sila makikinig sa akin. Huwag na kayong magpakatanga, Yin Governor. Sigaw ni Yulia sa kanya. Ilabas mo ako. Ako lang ang taong makakaluta sa alitan at hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Well, itinaas ni Thea ang kanyang kamay at pinakawalan si Yulia sa labas ng mundo. Agad na bumangon sa ere si Yulia. Banal na Marius. Taichu. Nasa akin ang iyong buhol ng pag-ibig. Natigilan ang light orb at Taichu nang marinig nila iyon. Gumawa si Yulia ng 2 puppet na gawa sa jade. Bawat puppet ay may pulang sinulid na nakatali sa katawan nito. Kayong dalawa ay mag-asawa ayon sa Nothingness Taoism. Ipaglalaban mo ba ang iyong kapalaran? Si Marius, na nasa loob ng napakalaking light orb, at si Taichu ay tumigil sa pag-atake sa isa't isa ng sabay-sabay. Lumayo ka sa akin. Sino sa mundo ang magnanais na maugnay sa brutong ito sa espiritual na paraan? Ako ay isang Xanadu Nothingness God. Marius scoffed, first I'm the one who should be saying that. Sino sa mundo ang maghahangad ng isang ignorante na babaeng tulad mo bilang kanilang kapareha? Well, ayoko. Sumigaw si Taichu, Yulia, masamang babae ka. Putulin ang buhol sa sandaling ito. Grabe ang laban natin. Hindi ko gusto ito. Yulia, minsan na kitang natulungan. Ngayon na ang pagkakataon mong ibalik ang pabor. Tumango si Marius, itigil mo na ta at wala ka ng utang sa akin. Walang tigil na tumitig sina Thea at Yulia nang may bilugan na mga mata ang nagniningas na pulang sinulid na umiikot sa magkapareha. Ibinaling ni Thea ang kanyang mga mata kay Yulia pagkaraan ng ilang sandali. Sinusubukan mo bang pilitin silang maging mag-asawa? Hindi ito ang aking gawa. Umiling si Yulia. Lagi silang nag-aaway tuwing nagkikita sila. Ito ay wala na para sa maraming mga entrepok. Ang buhol ay nagmula sa lahat ng labanan na iyon. Pinaikit ni Thea ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang mukha ni Yulia. Ikaw ang namamahala sa Gate of Creation, tama? Bakit bigla kang gumagawa ng trabaho ng matchmaker? With innocent look on her face, nagkibit balikat si Yulia. Ang kanilang buhol ay kahit papaano ay nilikha sa Gate of Mystery. Hindi ko rin alam kung paano nangyari. Kawili-wili. Thea crossed her arms and grinned mischievously, kung magde-date si Mr. Marius at MS. Taichu, makukuha ng asawa ko ang Xyloria Taichu Pearl. Siya ay magiging isang hakbang na mas malapit sa pagkumpleto ng 5 spirits integration. Nagsalubong ang kilay ni Yulia. Ano? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Tanong ni Thea. Palagi mong iniisip kung paano siya pasayahin. Nang asar na sabi ni Yulia, no wonder he's head over heels for you. Oho. Lumawak ang ngisi ni Thea. Ibig mong sabihin na parang mas mababa ako sa mga nag-alok ng kanilang sarili kay James ngunit tinanggihan.
Sumimangot si Yulia, bakit ka? Alam ko. Alam ko. Inakbayan ni Thea ang mga balikat ni Yulia. Magtulungan tayo at gawin ang ating makakaya. Kapag natapos na ang lahat, dapat ikaw at ako ay mamuhay na lamang sa pag-iisa at kalimutan ang tungkol sa mga lalaki. Natahimik si Yulia sa kanyang mga sinabi. Samantala, ang mga pulang sinulid ay nakapulupot kay Marius at Taichu nang mahigpit na ang dalawang iyon ay hindi makagalaw kahit isang kalamnan. Gayunpaman, walang tigil ang pag-aaway ng mag-asawa. Sa ilang mga punto, ang maliwanag na nakapaligid sa kanila ay nawala. Ang mga pulang sinulid na damaykit sa kanilang mga katawan ay tila nagsanib sa kanilang balat at naglalaho. Pagkatapos, dalawang bola ng maganda, maliwanag na pulang ilaw ang sumabog sa itaas ni Marius at Taichu, na parang nagdedeklara at binabati ang pagsasama ng dalawang iyon. Gayunpaman, sina Marius at Taichu ay mukhang malapit na silang mag-away muli sa sandaling makakilos sila. Pagkatapos ng isang mahirap na pagsisikap, sa wakas ay nagawang hikayatin ni Zanthako si James na makita ang ilan sa mga miyembro ng Kadir sect na gusto niyang makilala ni James. Nakita na ni James si Quentin at Quintus, ang dalawang nakatagong emperador, noon pa man. Gayunpaman, binigyan niya sila ng isang magiliw na pagbati at sinubukan ang kanyang makakaya na kumilos na para bang unang beses niyang nakilala ang dalawa. Si James ay ipinakilala sa ilang mga tao pagkatapos nito. Gayunpaman, naaalala lamang niya ang mga Diyos ng apat na panahon dahil apat silang magagandang Diyosa na magkamukha. Bukod sa kanila, ang mga namumukod tangi kay James ay ang Fourfold Emperors at ang 5 Jadron Holiness, na ang kapangyarihan ay halos kapantay ng dalawang nakatagong emperador. Ang mga lalaking ito ay matataas na miyembro ng Kadir sect. Lahat sila ay mga cultivator ng Declan Mahayana rank na may milyon-milyong entrepak na halaga ng paglilinang. Hindi napigilan ni James na mamangha sa dami ng pambihirang magsasaka nila sa 49 na langit. Ang sinuman sa mga lalaking ito ay maaaring magtungo sa anumang mas mababang antas sa Zymergy at madaig ang lahat ng matatagpuan doon. Gayunpaman, ang talagang gustong malaman ni James ay ang diskarte ni Zanthako sa pag-atake kay Lord Goyo at sa kanyang mga tauhan. Ayon sa mga taong ito, ang 49 na langit ay nabuo mula sa 9 na Daonas Realms. Ang Wuya Daonas Realm na matatagpuan sa gitna ng 49th Heaven ay kung saan nagtayo ang kanilang pinuno ng base. Ang plano ni Zanthakos ay sakupin ang Wuya Palace, ang pinakamahalagang lokasyon sa Wuya Daonas Realm, at kunin ang Path Designation Bid. Sa paggawa niyan, makakamit niya ang karapatang pamahalaan ng lahat ng kaharian. Gayunpaman, ang Wuya Palace ay hindi natagpuan sa isang nakapirming lokasyon. Katulad ng nakaraang Hokon, ang Wuya Palace ay isang mapanganib, patuloy na nagbabagong istruktura. Ang 5-Path Cauldrons na pagmamay-ari ng 5-Path Emperors ang bumubuo sa susi na kailangan para makapasok sa Wuya Palace. Kung wala ang mga kaldero, hinding-hindi mahahanap ng isa ang Wuya Palace kahit hinanap nila ang buong Wuya Daonas Realm. Kahit na gawin nila, halos imposible para sa sinuman na makapasok sa palasyo dahil napapaligiran ito ng 8 trigram na Wuya Sea. Hindi mabilang na mga seal at pormasayon na kahit ang pinakamataas na nilalang ay kinatatakutan ay matatagpuan sa loob ng dagat Wuya. Ang dagat ay naglalaman din ng mga itim na butas, mabagsik na hangin, at Wuya illusions na maaaring lamunin at puksain ng halos anumang bagay. Higit pa rito, ang lahat ng cultivation, signature skill, tool, o talismans ay mawawala ng bisa sa sandaling makapasok ang isa sa Wuya Sea. Kahit na ang isang superior cultivator tulad ni Zanthakos ay maaaring hindi makaligtas sa isang lugar na tulad nito. Kailangang tipunin ng isa ang 5-Path Cauldrons, ang Wuya Demon Slayer Sword at nasa pag-aari ni Lord Goyo, at ang Xyloria Pearls na pagmamay-ari ni Taichu at Tai. Sa lahat ng mga bagay na iyon, maaari nilang ma-access ang Warhead Bridge at makapasok ng ligtas sa Wuya Palace. Pagkatapos ng Wait Arapat H's passing, ang 5-Path Emperors, Taichu, at Tai ay nagtulungan upang bisitahin ang Wuya Palace minsan. Naglakbay sila roon para tingnan kung sino ang 5 pinili. Sa kasalukuyan, ang ilan sa mga Path Emperors ay nagpasya na kunin ang magkasalungat na panig. Si Taichu at Tai ay hindi rin naging malinaw ang kanilang paninindigan.
Isang mahirap na misyon para sa kanila na hanapin ang Wuya Palace sa ilalim ng mga ganitong sitwasyon. Gayunpaman, sa paghusga mula sa mga pagbabahagi ni Xanthakos, nakuha ni James ang impresyon na ang Xanthakos ay mayroon ng impormasyon sa lokasyon ng Wuya Palace. Ang kailangan nilang gawin ngayon ay labanan ang mga tauhan ni Lord Goyo, kunin ang natitirang Path Cauldrons, at sakupin ang Wuya Demon Slayer Sword. Ipinaliwanag din ni Xanthakos kung paano nagkaroon ng kontrol ang bawat Path Emperor sa isang Daunus realm habang mayroon siyang dalawa. Sina Taiyi at Taichu ay namamahala din sa isang Daunus realm. Ang natitirang kaharian sa 9 Daunus realms ay ang Wormscale Source. Si Thea ang kasalukuyang Panginoon ng Wormscale Source. Gayun din, ilang emperador at mayoriya ng mga miyembro na dating naglilingkod kay Emperor Stavros, Emperor Cosimian, at Emperor Draco ang nagpasya na sumali sa pangkat ni Xanthakos. Sa ngayon, binalak ni Xanthakos na sakupin muna ang Daunus realms na pag-aari ni Emperor Stavros, Emperor Cosimian, at Emperor Draco. Pagkatapos, magkakaroon siya ng sapat na lakas para salakayin ang Daunus realm kung saan nakabase sina Lord Goyo at Taichu. Tumingin si Xanthakos sa 8 trigram formation sa harap niya at nagtanong. James, isa ka sa pinakamatalinong lalaking nakilala ko. May suggestions ka ba sa amin?